Muli ho, magandang umaga at happy feast day. May babanggitin ho akong ilang katangian ng isang nanay o ng isang asawa ho marahil. At kung sa tingin nyo ho na yung mabanggit ko na katangian ay katangian din ho ng inyong nanay o ng asawa, mangyari lang ho ay pakitaas yung inyong kanang kamay. Okay lang ho ba? Walang kokontra. May babangkitin lang akong katangian ng isang nanay. Tapos itataas nyo lang ho yung kanang kamay kung sa tingin nyo na katangian ho yon ng inyong nanay. Sino ho ba dito yung anak na kasama yung nanay? Okay. Sino naman ho yung andito na asawa na asawang lalaki na kasama ho kanilang asawa? Pakitaas yung kamay. Okay. So sa mga anak, paalala lang, mag-ingat, no? Ganon din sa mga asawang lalaki na nandito. Mag-ingat din ho kayo sa inyong sagot. Baka yung kapistahan na ito ay mauwi ho sa tampuhan. Huwag naman sana. At sa mga nanay naman na andito, huwag niyo hong masamain yung sagot ng inyong anak o ng inyong asawa. Nagsasabi lang ho sila ng totoo. Honest lang po sila. Okay. Unang katangian ho. Ang nanay ko ay yung asawa ko maganda. Pakitaas ang kamay. Ba nahihiya pa? Nahihiya pa. Uulitin ko. Ang nanay ko o yung asawa ko maganda. Pakitaas ang kamay. Medyo dumadami ng konti. Pangalawang katangian, ang nanay ko o yung asawa ko mabait. Mas dumadami. So hindi sila naniniwala na maganda yung nanay nila. Pero naniniwala sila na mabait yung nanay nila. Okay. Pangatlo, ang nanay ko magaling magluto. Okay. Siguro gutom na. Mas dumadami ng konti. Pangatlo, ang nanay ko mapagbigay, galante, hindi kuripot. Mas dumami. Pang-apat ho, ang nanay ko masipag. Okay. Talaga ginawa na talagang inday yung kanilang nanay. Panglima, ang nanay ko strikto. Okay. Panghuli ho, ang nanay ko madada, maingay. Mas dumami. Maraming salamat ho sa sagot. Sino ho sa inyo makapagsabi ho yung nanay nila ay may mga katangiang nabanggit ko ho? 6 na katangian. Sino pa? 7 katangian. Sino makapagsabi lahat ng yun ay meron yung nanay nila? Meron kong ilan na nagsabi. Kung yung nanay nyo ho may mga katangian na ganun, masasabi ko ho, mapalad ho kayo. At may nanay ho kayong masasabi ho natin na napupuno ng grasya. Filled with grace. Siguro yung nanay nyo, yung asawa nyo, hindi naman siguro immaculada. Immaculate, ibig sabihin, without stain of sin. Na yung immaculate conception ho, yung pagiging immaculada, ay singular privilege. Natatangi ho, nakatangian ng ating mahal na ina. Wala ng tao ho na may ganong privilege maliban sa ating mahal na ina. Ang nanay ho natin o yung asawa natin, hindi naman ho siguro immaculada. Pero kahit papano, ay masasabi ho natin na napupuno ng grasya. Sa ating ebanghelyo, binati ho ng Anghel Gabriel ang ating mahal na ina ng mga katagang, Hail, full of grace. Hail, full of grace. At ito ay isang pagbati na may pagtanggap at pagkilala na yung ating mahal na ina ay napupuno ho ng grasya ng mapagpalang Diyos. Full of grace o filled with grace. Pinupuno ng grasya ng Diyos. Pero yung magandang katanungan ho,
Paano ipinapakita ng ating mahal na ina ang pagpapala ng Diyos o yung tinatawag na gracefulness? Palagi ho nating binabanggit, palagi ho nating naririnig, lalong-lalo na sa tuwihong dinadasal ang Hail Mary. Hail Mary, full of grace. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Pero alam ho kaya natin yung ibig sabihin ng napupuno ka ng grasya? Full of grace or filled with grace. Tinaas niyo yung kamay niyo, pero sa tingin niyo ho, anong ibig sabihin na yung nanay o yung asawa niyo ay napupuno ng grasya? Ang sagot ni Father Vivian Boland, isa hong paring Irish Dominican, sinasabi ni Father Vivian Boland, yung pagkapuno ng grasya ay pagkakaroon ho ng tatlong katangian, na yung mga katangian ay nabanggit ko kanina. Kaya nasabi ko, kung meron katangian na yon sa nanay o sa asawa mo, siya ay napupuno ng grasya. Pero pa kay Father Vivian Boland, tatlong katangian para masasabi ho natin na yung isang tao, yung isang santo, na ating mahal na ina, ay napupuno ng grasya. Ano yung mga katangian na yon? Una, attractiveness. Pangalawa, compassion. At pangatlo, perseverance. Attractiveness, compassion, perseverance. Kung meron tayong tatlong katangian na yan, masasabi ho natin, tayo ay napupuno ng grasya. Unang katangian, attractive. O masasabi ho natin, kaaya-aya o pleasant. At kitang-kita naman ho natin yan, lalong-lalo na sa mga imahe ho ng ating mahal na ina. Ang ating mahal na ina ay kaaya-aya, pleasant. At bakit ho kaaya-aya? Lalong-lalo na yung mukha ng ating mahal na ina, na maganda, pleasant. Kaya sabi ko, nanay mo ba maganda? Asawa mo ba maganda? Attractiveness, unang katangian ng isang taong napupuno ng grasya. At bakit ho kaaya-aya? Bakit ho maganda? Ang ating mahal na ina, maganda, kaaya-aya, dahil palaging may tuwa, palaging may galak. Kaya nga ho, bukang bibig niya palagi yung mga katagang, "My soul proclaims the greatness of the Lord." Buong galak ho na binanggit ng ating mahal na ina, at ang galak na ito ay dala-dala ho niya sa buhay niya. Kahit minsan, ay di ho niya matanto yung mga nangyayari sa kanya. Sa ating ebanghelyo, nagtanong din ho yung ating mahal na ina. Hindi niya maintindihan yung mensahe ng Anghel Gabriel. Di ho ba? Hindi niya maintindihan yung pagbati ng Anghel. At nung sinabi sa kanya na siya ay magiging ina ng Diyos, nagtanong din siya, paano ito? Paano ito mangyayari? Wala akong kakilalang lalaki. Pero sa kabila ho ng mga pagdududa, sa kabila ng mga katanungan sa buhay, ay napupuni pa rin ho siya ng grasya. May tuwa sa gitna ng mga pagsubok. Kapag meron ho tayong tuwa, merong pag-asa, sa gitna ng mga pagsubok natin sa buhay, sa gitna ng mga pinagdadaraanan ho natin sa buhay, ay masasabi ho natin na pupuno ho tayo ng grasya ng Diyos. Attractive. Maganda, kaaya-aya, dahil merong tuwa. Kapag walang tuwa, papangit ho tayo. Kapag palagi kang nakasimangot, ay papangit ka. Kapag may tuwa, kaaya-aya, pleasant, attractive. Pangalawang katangian na isang taong napupuno ng grasya, compassionate, may awa sa kapwa, sensitibo sa pangangailangan ng kapwa, at palaging may naibibigay sa iba, lalong-lalo na ho sa kagipitan. Kaya nga ho sa kwento ng kasal sa Kana, ipinakita ho ng ating mahal na ina yung kanyang pagiging sensitibo
sa pangangailangan ng iba. Naubusan ho ng alak yung ikinasal. At sa intercession ho ng ating mahal na ina, ay nangyari ang unang milagro ng ating Panginoon. Nakiusap ang ating mahal na ina dahil napansin niya yung pangangailangan ng ikinasal. Do whatever He tells you. Yun ho yung sabi niya sa mga tao. Compassionate in the midst of selfishness. Lalong-lalo na ho sa panahon natin. Tila, we put high premium on ourselves. Sarili lang minsan yung iniintindi natin. Pero ang taong napupuno ng grasya, nakikita yung pangangailangan ng iba, tinutugunan, at hindi masyadong tinitingnan yung sarili. Kaya pag meron ho tayong awa, at di lang ho sarili yung iniisip natin, di ho tayo swapang, di ho tayo maingitin, hindi ho tayo makasarili. Masasabi ho natin, tayo ay napupuno ng grasya ng Diyos. At pangatlong katangian ho, persevering, may tiyaga sa mga responsibilidad. At di ho basta sumusuko sa hirap o pagsubok ng mga magagandang gawain o misyon. Kaya nga ho yung ating mahal na ina, nasa tabi ho palagi ng ating Panginoon. Di ho iniiwan o tinalikdan ng ating Panginoon. Simula pa ho yung hamon ng kapanganakan ng ating Panginoon hanggang ho sa paanan ng krus. Persevering, isa sa mga katangian ng ating mahal na ina. Persevering in the midst of difficulties. Kaya kung meron ho tayong tiyaga sa kabila ho ng mga hirap, nahihirapan ho tayo. At paminsan-minsan ay umiiyak dahil sa hirap ng buhay, pero lumalaban pa rin, ay masasabi ho natin, napupuno ho tayo ng grasya ng Diyos. Full of grace. Ang ating mahal na ina, Immaculado Conception, ay napupuno ho ng grasya. Ibig sabihin, may tuwa, may awa, may tiyaga. At sana ganun din ho tayo. Napupuno din ho tayo ng grasya. At masasabi din naman ho natin talaga na tayo ho ay pinupuno ng grasya ng Diyos. Sinabi yun ng ating Panginoon ayon kay San Pablo, "My grace is sufficient for you." Sapat ho ang grasya ng Diyos para sa atin. Pinupuno ho tayo ng grasya ng Diyos. At sana, ramdam din ho natin palagi ang pagpapala ng Diyos, ang grasya ng Diyos. Di lang ho sa mga bagay-bagay na meron tayo, kundi ramdam ho natin ang grasya ng Diyos dahil meron ho tayong tuwa, meron ho tayong awa, meron ho tayong tiyaga sa ating misyon na sundin o isabuhay ang kalooban ng Ama at ipalaganap ho ang salita at kaharian ng Diyos, kagaya ng ating mahal na ina, Immaculada Conception. Tayo ay napupuno ng Diyos. Tayo ay attractive, compassionate, persevering. We all stand to profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible.